Kung nakita mo yung hollow block na wire na yan, dahan-dahan mo nang titigan. Huwag na huwag mong bubunutin. Pero kung nabunot mo na, huwag na huwag mo ibabalik. Kasi sa sabon. Good day mga kapiso hub. So ayun, wala nang paligo-ligo pa at paligoy-ligoy pa dahil wala pa tayong ligo. Maraming nagre-request sa akin ng video tutorial na to kasi last time gumawa ako ng video tutorial about dun sa auto shutdown time board. Ngayon naman gagawa tayo ng auto shutdown PC timer. So ito yung mga kailangan natin, no? Coin slot, binaklas ko na siya doon. Kasi ito, wag nyo na itong tatanggalin dito. Puputulin natin to siya mamaya. Ayan, puputulin. Duduktungan natin yan ng Molex para dun sa PSU. Siyempre yan, coin slot. Tapos si JS 2.0 para yan dito mamaya. Yan, dito sa baba. Tapos etong si RS 232. Yan, ganyan. Kailangan meron kayo yan. Ganyan tsura nya. Saka itong si Molex. Si Molex, pang-connecta sa PSU. Yan, para magka-power yung coin slot natin, no? Tapos ito rin ng DuPont wire. Kailangan natin to pang papasok dito. Yan dyan, para mag-connect-connecta sila, no? Saka syempre, extra DuPont wire, pampahaba ng wire, panduktong. Saka tinanggal ko na rin yung pinanggalingan ng dati kong auto shutdown kasi panduduktong ko na rin to para mahaba kasi kakapusin tayo. So ayun, diretso na tayo sa wiring. Tara. Simulan na natin yung wiring, no? Ito yung coin slot. Unahin natin yung color red, no? Color red. Ito red. Unahin natin sa red. Baka magtaka kayo kasi black tong wire na to kasi iduduktong ko lang naman siya. Ito yung pampahaba lang ng wire. Ayan siya. Ko-connecta ko siya diyan mamaya. Red sa red dito. Kay Molex yan. Kay black, duduktong na natin siya ngayon, no? At napagduktong na natin tong dalawa, yung duktungan para humaba sila, no? Para umabot nga dun sa CPU saka sa coin slot, mag-abot sila, hindi kapos yung wire. Etong pinagduktong na natin dalawa, dito na natin siya iduduktong. Color coding pa rin tayo, ha? Etong black, sa black yung dulo niyan, tas sa red. So yun, pagduduktongin ko na sila. Ito na, tapos na tayo kay Molex. Yan na, napagduktong na natin tong dulo-dulo nito. Yan. Papakita ko sa inyo kung ano itsura. Step by step muna tayo para malinaw. Hindi kayo malito. Papakita ko ng nakalatag. Ito na itsura niya pag napagdugtong. Ito yan, si red. Napagdugtong ko na siya doon kay red din. Tapos si black, napagdugtong ko na siya doon kay black. Ayan yun na, si Molex gamit natin, ha. Kasi itong white, dito na tayo kay white. Dito na tayo gagawa ng parang paway. Yung dalawang cord. Nasaan na ba si DuPont ko? Ito, example to. Yan. Ganyan, ha. Ayusin na natin camera. Balik ganyan yan. Kailangan kasi natin ng dalawang linya. Ayaw pa nga umiwalay. Ayun, naghiwalay na. Yan, parang ganyan yan. Ganyang kalalabasan yan. Pag-iisahin natin siya dito sa connector na to. Yan. Pero ihihimay natin yan ng dalawang linya. Kasi ito, hindi na tayo magpuputol dyan. Dalawa na ako connecta natin dyan sa RS232. So yun, duktong na natin na. Pero bago ang lahat, kumapa kayo na sa DuPont wire pang duktong dito kasi kakapusin kayo, eh. Kailangan din dyan mahaba din, parang ganito kahaba. Duduktong na natin. Papakita ko ulit sa inyo pagtapos. Ito na yun. Natapos na natin yung Y connection na sinasabi ko dun sa Y. Ito na yung kalalabasan niya. Pinagduktong ko para dagdag haba. Tapos ito yung dulo. Papakita ko ngayon yung kalalabasan ulit para malinaw sa inyo. Hindi kayo malito, no? Ito na yung paway na sinasabi ko sa inyo, no? Si white. Kaya siya paway. Dalawang kable yan ng DuPont. Binuka ko lang. So, ito yung kanina sa Molex. Yung kanina. Yan. So, ito na. Dito na tayo kay JS 2.0, no? Isang DuPont lang kailangan nyo dyan, ha.
Mapapansin nyo dalawa yan pag bumili kayo ng JS 2.0. Itong isa wala. Red lang yung kailangan nyo dyan, yung color red. Ilalagay na natin dito, no? Dito yan. Ito na nga, dito na tayo kay JS 2.0. Iko-connecta na natin siya dito sa ilalim. Ito, nakikita nyo yung dalawang pin na yan. Papasok natin dyan yan. Ito lang yan, baliktad nyo lang na ganyan. Babaliktad nyo lang siya na ganyan. Tapos unahin na natin si Y. Kailangan nakaganyan siya, yung sa ilalim ang mauuna.
RS232 sa kanong Molex. Ngayon check na natin yung RS232 natin kung binasa ba ni sa port. Punta tayo dito pala sa sa device manager. Device manager. So may makikita kayo dyan. Yan. Dito sa mga port, click nyo lang tong ports. Pagka-click nyo sa ports, nakikita nyo USB serial port COM2. Gagawin natin COM1 yan. Tapos si communications port, gagawin natin COM2. Pagbabalik ta rin natin. So ito, left click mo lang, tapos right click. Properties. Port settings. Advanced. Tapos ito yan. Gagawin natin COM1. Okay. Yes. Tapos okay ulit. COM1 na siya. Tapos ito naman. Right click din natin to. Gagawin naman natin siyang COM2. Advance lang ulit. Gawin natin COM2. Okay. Then okay ulit. Tapos yan, i-disable nyo to. Si communication port. Right click nyo lang. Tapos ayan. Naka-enable kasi kanina. I-disable ko para malinaw. Disable. Yes natin. Pagkataas natin ni yes. Restart muna natin si PC. Yun na nga, nandito na tayo. Siya, no? Tanggal natin. Ayan. Extract file na natin. Extract here na lang muna. Pagkatapos natin extract, ito na siya yung file. Yan. Yan na yung file. Yan. Yan na yung file mismo. In-extract natin. Pagka na-extract na natin yun, gagawa na tayo ng shrink volume na paglalagyan ni Auto Shutdown V9 version 3. Naturo ko na to nung nakaraan pero ulitin ko ulit. Punta tayo sa computer management. Computer management. Tapos sa disk management, click nyo lang yan. Left click nyo to. Tapos right click. Shrink volume. Hintayin lang natin. Wait lang natin. Tapos dito, lalagyan nyo dyan 700 MB. Tapos shrink. May lalabas dyan na unlocated na 700 MB. Wait lang natin. Dahil meron na ako na itong unlocated, 2 GB na siya. Kasi nakailang ulit na rin ako ng paggawa ng auto shutdown. So yun, kung nga ito 700 MB na to, right click nyo lang, new simple volume, next, 700 ulit, next nyo lang, next ulit, teka lang, may gagalawin na pala tayo dito. Eto na yun, the letter A nyo na. The letter A nyo na yan. Pagka letter A nyo, then next, tapos makita nyo sa file system, gagawin nyo ang FAT32. Tapos itong volume label, Auto Shut B9. Then next, finish. Okay na siya. Check na natin doon sa this PC natin kung pumasok. Ito na siya, blanco. Ngayon, yung in-extract natin na files na dito sa downloads, ito na yon. Ito siya, yung download natin, in-extract natin, naging ito na siya. Sorry, hindi pala kita. Ito na yung extract natin file yan. Tapos, napunta na siya dito. Na-extract na siya. Ika-cut lang natin yan. Cut lang natin. Tapos, paste natin dito sa this PC. Punta kayo.
Tapos, dito nyo siya ipe-paste. Paste nyo dyan. Tayo nyo lang. So, yun. Ayun na. Tapos, gawa na rin pala kayo na isa pang folder para dun sa upload. Rename lang natin. Upload. Tapos, left click nyo to. Right click. Properties nyo. Sa sharing. Punta ka sa sharing. Tapos, advanced sharing. Tapos, eto. Click nyo yan. Tapos, permission. Click nyo lahat yan. Apply. Okay. Apply. Okay. Then, close. Tapos, dito na tayo sa pinaka software ni Auto Shutdown V9. Double click nyo lang to. Pag na double click nyo na, X nyo lang to kasi lalabas na dito yan sa baba. Makita nyo yung logo na yan. Double click nyo lang yan. Tapos ang default password natin dyan is admin. Yan. Admin.
Dito na tayo, tuturo ko rin sa inyo paano gumawa ng account. Double click nyo lang to. Tong at, parang yung at na yan. Tapos, punta na kayo dito yan. Sa admin approval. Click nyo lang yan, tapos yung password ng software, admin. Tapos gawa tayo, tanbaw test, pangalan test. Password test. Create. Tayo lang natin mag-successfully. Yun, okay na. Logout na tayo. Try natin login. Test. Password test. So, yun. Okay na. Try natin pala yung promo natin na kung kakagat. Logout muna ako doon. Pag magla-logout kayo, double click lang nyo lang yan. Kay kalahin. Tapos logout nyo na. Yan. Pagka i-stop time nyo na yun. Try natin mag-ano, yung promo. Ito, hulog ko yan 20. Hulog natin 20. Dapat yan, kasi ang piso ko 4 minutes sa 20, 1 hour and 20 minutes. Try natin tong 20 kung ilan. Kailangan 1 hour and 30 minutes yan. Binilang niya na, oh. Pasok siya doon sa ano, coin range ng ano, promo. Proceed natin. Kita niya dumagdag na siya. Ayan na. 1 hour and 29 minutes and 40 seconds. So yun, doon lang natatapos yung tutorial natin. Sana nakatulong ulit tayo. Hindi kalimutan mag-follow, so subscribe, like yung channel ko. Thank you ulit. Thank you. Hanggang doon na lang po yung video natin at maraming salamat po sa developer ng Auto Shutdown version 9.3. Libreng-libre lang po yung software na yun. Wala po kayong kahit ano.